May mga pagkakataon na kailangan din nating manahimik upang makapagdasal at hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipuni ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay solitude. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat sa mga bumati ng Priest Day kahapon, Feast of St. John Mary Vianney. Mga kapatid, lahat naman tayo ay nakakaranas ng kabiguan, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng bigat na mga pasanin sa buhay. At ano ba yung madalas nating ginagawa kapag nabibigo tayo, nahihirapan tayo, nabibigatan tayo sa mga problema sa buhay? Napakahalaga ng itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Napakahalaga ng solitude o yung pananahimik. Dahil sa pananahimik, makakapagdasal. Sa dasal, nakakausap ang Diyos. Mahalagang maunawaan natin ang mga nangyayari sa buhay natin mula sa perspektibo, mula sa pananaw o paningin ng Diyos. Upang maunawaan natin ang kahulugan, ang dahilan, bakit nangyayari ang maraming bagay sa buhay natin. Sa ating gospel ngayong araw na ito, nang mabalitaan ni Jesus na si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo, of course, sinong hindi maapektuhan? Ang Panginoong Jesus ay tao rin na nasasaktan, nalulungkot, umiiyak. Kaya for sure siya ay naapektuhan ng pagkamatay ni Juan Bautista. Sila'y magpinsan. Sila'y may malalim na ugnayan. Kaya napakahalaga na makita natin kung gaano ka sakit, kung gaano kabigat, kung gaano kahirap sa Panginoong Jesus na malaman na pinatay, pinugutan ng ulo si Juan Bautista. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Siya
ay nanahimik. Solitude, para makapagdasal. Umalis mag-isa, umakit sa bundok at nagdasal. At nakipag-usap sa Diyos. Nakipag-usap sa kanyang Ama. At pagkatapos nun, syempre, back to work. Kasi ang daming demand, ang daming naghahangad kay Jesus. Ang daming naghahanap sa Kanya. Kung si Jesus ay nag-solitude, nagsarili at nagdasal, lumapit sa Kanyang Ama, dahil siya'y apektado, marami ding mga tao ang affected sa nangyari kay Juan Bautista. At sino ang mga taong ito? Sila yung mga tagasunod ni Juan. Para silang naging mga tupang walang pastol. Kaya sila rin mismo ay naghanap ng bagong pastol. Naghanap din ng magko-comfort sa kanila. Naghahanap ng gagabay sa kanila. Kaya sila'y lumapit kay Jesus. They are also looking for solitude. They are looking for someone na magpapaunawa sa kanila sa mga pangyayari. Naghahanap ng leader na bubusog sa uhaw at gutom nilang hindi lang pangangatawan, kundi puso at isipan, gutom na kaluluwa. Dahil yun ang ginawa sa kanila ni Juan. Binusog sila ng salita ng Diyos. And this time, wala na si Juan, kaya si Jesus ang siyang pumuno at bumusog sa kanila. And they have found their solitude in Jesus. Mga kapatid, ito'y napakalaking mensahe para sa ating lahat. Na anuman ang ating pagdaanan, lumapit tayo kay Jesus. Anuman ang ating mapagtiisan, lumapit tayo kay Jesus. Anuman ang ating mga kabiguan, hirap at bigat ng mga pasanin sa buhay, lumapit tayo kay Jesus. Kinakailangan nating lumapit sa Kanya. Personal, manahimik, kausapin siya, humingi ng lakas. Sa buhay na ito, tayong lahat minsan napapagod sa paghahanap ng kahulugan, sa paghahanap ng bubusog sa atin, pupuno sa ating naghahanap ng kasiyahan na puso. Puso na naghahanap ng kahulugan at kaganapan ng buhay. Nakakapagod, lalong-lalo na kung sa maling direksyon natin ito hinahanap. Pero ang totoo, only in solitude with Jesus, katahimikan kay Jesus, yan ang hinahanap ng ating puso. Yan ang hinahanap ng ating kaluluwa. Solitude in the Lord, solitude in Jesus. Tulad ni Jesus, ang hinanap niya nang siya'y apektado sa pagkamatay ni Juan, solitude with the Father. Huwag tayong matakot na lumapit kay Jesus dahil dadalhin niya tayo sa Ama. Manahimik, magdasal, kausapin si Jesus kapag nabibigatan sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, samahan mo kami sa aming mga pinagdaraanan sa buhay. Padala mo ang aming Panginoong Hesukristo upang maging lakas namin at tanggulan sa oras ng aming pangangailangan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy
ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.